Nakita mo na ba kung paanong ang isang matanda ay nagiging parang paslit na umiiyak sa loob lang ng isang segundo? O baka naman nakita mo na ang pagliliyab ng malamig na puot sa mata ng iyong partner o boss kapag hindi nasusunod ang gusto nila? May isang salita, tatlong letra lang, pero sa isang taong may narcissistic personality disorder, ang salitang ito ay parang hatol na kamatayan. Kayang-kaya sirain ng salitang ito ang ilusyon nila na sila ay makapangyarihan at magdulot ng matinding reaksyon na hinding-hindi mo malilimutan. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang hindi kailanman mapapatawad ng isang narcissist. Pag-aaralan natin ang sandata na taglay mo, pero marami ang takot gamitin. Handa ka na bang malaman ang katotohanan na pwedeng magpabago sa buhay mo? Kung handa na, simulan na natin. Bago natin ibunyag ang salitang ito at matutunan kung paano ito gagamitin, balikan muna natin. Sino ba talaga ang kinakaharap natin? Ang narcissist ay hindi lang yung taong mahilig humanga sa sarili. Sila ay isang personalidad na ang panloob na ako ay napakababa at marupok. Kaya kailangan nila ng tuloy-tuloy na validation mula sa iba. Isipin mo ang isang lobo na laging pumapalya at hindi napupuno ng hangin. Para manatili silang buhay at magmukhang matibay, kailangan ng narcissist ang walang sawang pag-amin sa kanilang halaga, kapangyarihan at kontrol. Ito ang tinatawag na narcissistic supply. Habang sumasang-ayon ka, tumatango at nagpapakita ng paghanga, ikaw ang perpektong mapagkukunan ng lakas nila. Ikaw ang bomba, pump, na nagpapanatili ng kanilang ego o kayabangan. Pero paano kung tumigil ang bomba? Ang buong istruktura nila ay manganganib na gumuho. At diyan, lalabas na ang ating sikretong sandata. Kaya, alamin na natin ang katotohanan. Ang pinakamabigat na salita para sa isang narcissist, ang salitang kinamumuhian nila ng buong kaluluwa, ay ang simpleng salitang hindi. Simple lang yan, di ba? Sinasabi nating hindi sa tindera, sinasabi nating hindi kapag inaalok tayo ng pagkain na hindi masarap. Pero para sa isang narcissist, ang hindi ay hindi lang basta pagtanggi. Hindi lang yan simpleng pahayag na ayaw mong sumama sa sinehan o ayaw mong gumawa ng report para sa kanila. Para sa kanila, ang hindi ay pagtanggi sa kanilang mismong pagkatao. Kapag sinabi mong hindi, ipinapaalam mo sa narcissist ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi ikaw ang may kontrol, hindi ka ang masusunod. Ang mga gusto mo ay hindi batas ng universo. Ito ay direktang atake sa kanilang huwad na sarili, false self, na matagal at masusi nilang binuo sa loob ng maraming taon. Isipin mo, nagtayo ka ng bahay-baraha at biglang may humipan lang dito. Ang hindi mo ay ang mismong hangin na yon. Tingnan natin ng mas malalim ang sikolohiya sa likod nito. Bakit ba napakasakit nito para sa kanila? Ang phenomenon na ito ay tinatawag na narcissistic injury o narcissistic trauma. Ang ordinaryong tao, kapag na-reject, syempre malulungkot. Normal lang yan. Pero naiintindihan niya na ang ibang tao ay may sariling kagustuhan at limitasyon. Ang isang narcissist naman, hindi kanya nakikita bilang isang individual. Nakikita kanya bilang extension niya, parang kamay o paa niya. I-imagine mo to. Paano kung ang kanang kamay mo biglang tumangging kumuha ng tasa ng kape kahit inutusan mo? Manginginig ka ba sa takot? Magagalit ka ba? Maiisip mo ba na nababaliw ka na? Yan mismo ang nararamdaman ng narcissist kapag nagtatakda ka ng boundary. Para sa kanila, ito ay parang glitch sa matrix. Ikaw na instrumento nila
ay bigla na lang nagkaroon ng sariling kagustuhan. Nagdudulot ito sa kanila ng matinding primal na hiya na agad nilang ginagawang matinding galit o rage. Ngayon, pagtuunan naman natin ng pansin ang kanilang unang reaksyon. Sa sandaling sambitin mo ang salitang yun na hindi nila inaasahan, asahan mo na ang matinding gulat. Kadalasan, hindi talaga naririnig ng mga narsisista ang salitang hindi sa simula. Maaari nila itong ipagwalang bahala at ituloy lang ang kanilang sinasabi na parang pumayag ka na. Hindi ito dahil may problema sila sa pandinig. Isa itong defense mechanism o mekanismo ng pagtanggi. Literal na binabarahan ng kanilang utak ang anumang impormasyon na hindi swak sa kanilang pananaw sa mundo. Halimbawa, sinabi mo, pasensya na, hindi kita mapapautang. Ang isasagot ng narsisista, sige, maganda, isend mo na lang sa akin bukas ng umaga, ha? Nakakalito ito at minsan mapapaisip ka, hindi ba ako naglinaw? Pero huwag kang magpaloko. Narinig nila yon. Binibigyan ka lang nila ng second chance para bawiin ang sinabi mo at gawin ng tama ang inaasahan nilang papel mo. Kaya, sa puntong ito, napakahalagang manindigan ka at ulitin-ulit ang iyong pagtanggi. Kapag natapos na ang denial stage at na-realize na ng narcissist na seryoso ka talaga sa desisyon mo, mag-iiba ang kanilang mode at sisindi ang tinatawag na narcissistic rage. Hindi ito laging sigawan at basagan ng plato, bagamat nangyayari rin iyan. Ang galit ng isang narcissist ay maaari ring maging malamig, tahimik, at planadong-planado. Ang layunin nila ngayon ay parusahan ka dahil sa iyong pagsuway. Kailangan nilang mabawi ang kontrol sa iyo, anuman ang maging kapalit. Isipin mo ang isang bata sa tindahan ng laruan na hindi pinayagan ng magulang na bumili. Naglulupasay siya at nagtatantrum sa sahig. Ganon din ang ginagawa ng narcissist, pero gumagamit sila ng mga pang-adultong instrumento. Maaari ka nilang akusahan ng pagiging makasarili, ng kawalan ng utang na loob, o na ikaw ang sumisira sa pamilya o ang nagpapabagsak sa grupo. Ang misyon nila ay bigyan ka ng matinding guilt trip na sa sobrang bigat ay ikaw na mismo ang tatakbo pabalik sa kanila para mag-sorry at gawin ang lahat ng gusto nila para lang matigil na ang bangungot na ito. Tingnan natin ang isa sa pinakakaraniwang panlilinlang na ginagamit bilang tugon sa simpleng hindi. Ang taktikang ito ay tinatawag na verbal salad. Ang narcis ay magsisimulang magsalita ng napakarami, napakabilis at napakagulo hanggang sa tuluyan ka nang mawala sa pinag-uusapan ninyo. Maaalala nila bigla ang mga pagkakamali mo mula pa noong isang dekada. Bigla nilang ililipat ang usapan mula sa pakiusap mo, mapupunta sa kung paano mo minsan nakalimutang bumili ng tinapay. Gagamit sila ng mga matatalinong salita, mga konseptong malapilosopiya at baluktot na lohika. Ang layunin ng stream of consciousness na ito ay upang ubusin ang iyong pasensya. Gusto nilang mapundi ang isip mo sa sobrang overload para ang tanging masabi mo na lang ay sige, oo na, tumigil ka na lang sa pagsasalita. Tandaan, isa itong labanan sa endurance o tibay ng loob. Kapag napansin mong lumalayo na ang usapan at wala ka nang maintindihan, alamin mo na, sinasadya nila yan. Ang hindi mo ay pilit nilang lulunurin sa karagatan ng walang kabuluhang salita. Isa pa sa paborito nilang taktika ay ang role ng biktima. O,
Ang mga narcissist, sila ang pinakamahusay na aktor sa ganyang genre. Sa sandaling magtakda ka ng boundary o limitasyon, bigla silang magiging pinakamahabag-habag na tao sa mundo. Maririnig mo ang mga linya tulad ng, "Ginagawa ko ang lahat para sa iyo. Hindi ako makatulog sa kaiisip." Tapos pati ba naman maliit na bagay na, "Yan, hindi mo pa magawa para sa akin." Bigla na lang, sasakit ang puso nila, aakyat ang presyon, o dadapuan sila ng biglaang depresyon. Napakahusay nilang magpaawa. At kung ikaw ay isang taong may empatiya, at kadalasan, ang mga biktima ng narcissist ay sobrang empathetic, mahuhulog ka talaga sa patibong, makokonsensya ka, parang ikaw pa ang nagtulak sa kanila sa ganoong sitwasyon. Pero tandaan mo, isa lang itong palabas. Sa likod ng entablado ng teatrong iyan, walang totoong sakit. Mayroon lang silang malamig na kalkulasyon para mabawi ang kontrol sa iyong mga galaw. Huwag na huwag kang bibili ng tiket sa palabas na iyan. Kapag hindi gumana ang pagpapaawa at pagpapagalit, huhugutin ng narsisista ang trumpo niya, ang tinatawag na gaslighting. Susubukan kanyang kumbinsihin na hindi ka naghindi o na iba ang ibig mong sabihin. O, mas malala pa, sasabihin nila na wala kang karapatang tumanggi dahil hindi ka raw maayos. Narito ang ilan sa mga banat nila. Ang stress mo naman ngayon, dahil lang yan sa hormones mo o pagod ka lang, kaya kung ano-ano na ang sinasabi mo. Layunin nilang pagdudahan mo ang iyong sariling katinoan at kakayahang mag-isip ng tama. Nakakatakot itong taktika dahil sinisira nito ang tiwala mo sa sarili mong realidad. Kaya nag-iisip ka na, hindi ba ako nag-overreact? Sobra ba akong higpit? Tigil. Isa itong bitag. Ang karapatan mong tumanggi ay hindi nakasalalay sa kung anong mood mo o kung gaano kakapagod. Ito ang iyong batayang karapatan. Pero, ano nga ba ang nagiging reaksyon nila kapag tumanggi ka sa usaping intimasya o pagiging malapit? Isa itong napakasensitibong bahagi ng inyong relasyon. Sa isang narcissist, ang pagtanggi sa pakikipagtalik o anumang pisikal na paglalapit ay hindi lang dahil sa kawalan ng gana ng partner. Ito ay direktang pag-insulto sa kanilang pagiging kaakit-akit at pagkalalaki o pagkababae. Dito, maaaring maging mas matindi at malupit ang kanilang reaksyon. Maaari silang magsimulang lumandi sa ibang tao sa harapan mo mismo para lang magselos ka at para patunayan na marami pa ring may gusto sa kanila. Maaari ka nilang ikumpara sa kanilang ex na siyempre, ikaw ang lalabas na masama. O kaya, gagamitin nila ang taktika ng boycott. Hahadlangan nila ang anumang physical contact, kahit simpleng yakap, bilang parusa. Isa itong uri ng conditioning o pagdidisiplina. Ang mensahe ay, kapag hindi mo ibinigay ang gusto ko, wala kang makukuhang kahit katiting na pagmamahal o init mula sa akin. Pag-usapan natin ang financial na pagtanggi. Para sa isang narcissist, ang pera ay madalas na instrumento ng kapangyarihan. Kapag tumanggi kang pondohan ang kanilang mga ideya, magpahiram o gumastos ayon sa gusto nila, para mo na ring isinara ang gripo ng kanilang kaluwagan at pagiging walang limitasyon. Madalas na iniisip ng mga narcissist na ang iyong mga resources ay para rin sa kanila. Ang motto nila ay, ang pera natin ay pera ko at ang pera mo, pera ko pa rin yan. Kapag sinabi mong, hindi ko bibilhin ang mamahaling bagay na yan o hindi ako mag-i-invest sa kahina-hinalang negosyo na yan, itinuturing nila itong pagnanakaw. Sa isip nila,
Inagaw mo ang bagay na sa tingin nila ay karapat-dapat nilang makuha. Kaya maghanda ka na sa mga akusasyon ng pagiging madamot, materialistic, at kawalan ng pagmamahal. Dahil sa kanilang mundo, ang pagmamahal ay sinusukat base sa kung gaano kalaki ang handa mong gastusin para sa kanila. Napakahalaga nitong diskarteng tinatawag na triangulation. Kapag sapat na ang hindi mo para panindigan ang pangungulit nila, tatawag na ng backup o pampalakas ang narcissist. Hihilahin nila ang ibang tao, ang third party. Pwede itong nanay mo, mga common friend ninyo, o kahit pa ang mga anak ninyo. Magkukwento sila ng ganito. Alam mo ba, humingi ako ng tulong pero hindi niya ako tinulungan. Grabe naman yon. Paano niya nagawa yon? Ginagawa nila ito para gumawa ng masamang opinyon ng publiko laban sa iyo. Gusto nilang mapatunayan na ikaw ang kontrabida o yung itinakwil. Napakalakas ng epekto ng group pressure. Kapag tinawagan ka na ng common friend ninyo at sinabing, huwag ka nang magpakipot, tulungan mo na lang siya, mas mahirap ng panindigan ang desisyon mo. Alam yan ng narcissist. Gagamitin niya ang ibang tao para gawing kamay at sakalin ang paglaban mo. Isa itong napakababang diskarte, pero sobrang epektibo. Ang pinakamahalaga rito ay tandaan mo, ang mga taong ito, iisa lang ang alam nilang bersyon, yung binaluktot at pinaganda ng mismong narcissist. Minsan, kapag matindi ang pagtanggi mo, ang isinasagot nila ay ang tuluyang pagbaliwala. Ito ang tinatawag na silent treatment o ang laro ng pagiging pipi. Ang narcissist ay titigil na lang bigla sa pakikipag-usap sa iyo. Tinitingnan ka niyang parang hangin ka lang o parang wala ka sa kinaroroonan niya. Sasagot siya ng isang salita lang o kaya naman hindi talaga siya sasagot. Ang katahimikang ito ay maaaring tumagal ng ilang araw at minsan pa umaabot pa ng ilang linggo. Ang intensyon ng pagpapahirap na ito ay gawin kang pakiramdam na wala kang halaga, na para kang isang malaking kawalan. Gusto nilang lumuhod ka at magmakaawa ng tawad, basta lang kausapin ka nila ulit. Maraming tao ang bumibigay sa bahaging ito dahil ang social isolation sa sarili mong pamamahay ay talagang hindi matitiis. Pero kung maiintindihan mo na isa lang itong manipula, isang parang tampo ng bata na galing sa isang matanda, mas mapapagaan ang pagdadala mo sa katahimikan na yan. Pero bakit nga ba ang hirap-hirap nating bigkasin ang salitang yan? Bakit tila ba dinidikit ang dila natin sa ngalangala? Ito ay dahil sa matagal at matinding pag-eensayo sa inyo ng mga narcissist. Para itong conditioned reflex ng aso ni Pavlov. Sinanay nila kayo na kapag pumayag kayo, may gantimpala o kahit man lang walang parusa, pero kapag tumanggi, may sakit. Ang kinakatakutan ninyo ay hindi mismo ang salitang hindi, kundi ang mga magiging bunga nito. Natatakot kayo sa iskandalo, sa pagiging malamig ng trato, sa takot na matawag kayong masama. Nagtanim ang narcissist sa isip ninyo ng programang, ang mga pangangailangan mo ay hindi mahalaga. Ang mahalaga lang ay kung ano ang gusto ko. Para magsimula tayong magsabi ng hindi, kailangan muna nating i-hack ang programang ito. Kailangan nating tanggapin na hindi natin responsibilidad ang damdamin ng iba pang matanda. Ang galit niya ay problema niya at hindi mo iyon kasalanan. Alam mo ba na may mga narsisisista na sinasadya talagang gawing oo ang hindi mo?
Ginagamit nila ang tinatawag na taktikang paunti-unti o foot in the door. Sisimulan nila ito sa isang maliit na pakiusap na halos hindi mo kayang tanggihan. Tapos, kapag pumayag ka na sa maliit na bagay, paunti-unti, madadagdagan ng madadagdagan ang hinihingi nila sa iyo. O kaya naman, mayroon silang kabaligtaran na taktika, ang door in the face. Hihingi sila ng isang bagay na imposible o sobrang laki. Pagkatapos nilang mabasted, doon nila hihingin yung gusto talaga nila. Halimbawa, bilihan mo ako ng kotse. 'Di ba? Siyempre magiging hinding 'yan. Tapos sasabihin nila, "Wag na lang, sige. Kahit bagong cellphone na lang." Pumapayag ka sa cellphone dahil nakahinga ka na ng maluwag at inakala mong nakalusot ka na sa kotse. Pero ang totoo niyan, ang cellphone talaga ang target nila. Kaya maging alerto ka. Kung ramdam mong may hihingin silang kapalit o may kakatuwang intensyon, dapat buong buo at hindi mababali ang iyong paghindi. Paano ba talaga dapat tumanggi sa isang narcissist? Rule number 1, huwag kang magpaliwanag. Kailanman. Sa sandaling simulan mong i-explain ang dahilan ng pagtanggi mo, halimbawa, hindi ako pwede dahil wala akong pera o wala akong oras. Nagbigay ka na agad ng butas sa narcissist. Agad-agad, bibigyan kanila ng solusyon sa problema mo. Walang pera? Mag-loan ka? Walang oras? I-cancel mo yung meeting mo. Para sa kanila, ang mga argumento mo ay balakid lang na dapat lagpasan. Ang pinaka-epektibong hindi ay simpleng hindi o kaya hindi, hindi yan bagay sa akin. Walang detalye, walang sorry. Nalilito sila dahil wala silang makapitan para magsimula ng diskusyon o gulo. Ito ay isang pader na walang butas o dead end. At yan mismo ang kailangan mong itayo. Asahan mo na, kapag sinimulan mong magsabi ng hindi ng tuloy-tuloy at sistematiko, titindi at lalong gugulo ang inyong relasyon. Tinatawag itong extinction burst. Isipin mo ang isang vending machine na kinain ang barya mo pero hindi naglabas ng inumin. Anong gagawin mo? Una, pipindutin mo ulit ang button. Tapos, mas malakas. Pagkatapos niyan, sisimulan mo na itong yugyugin at sipain. Ang isang narcissist ay parang ganyan ding vending machine. Kapag hindi na gumagana ang nakasanayan niyang mga taktika, sisimulan ka na niyang yugyugin ng matindi. Gagamitin niya ang lahat ng paraan ng sabay-sabay, halinhinan ang pambobola at pagbabanta, ang pagmamahal at pagkamuhi. Ito ang pinakamapanganib na oras. Pero ito rin ang malinaw na senyales na gumagana ang iyong diskarte. Nagpapanik na siya. Nawawalan na siya ng kontrol. Kung makakayanan mo ang bagyong ito, ikaw ang magwawagi. Sa panahong ito, napakalaking tulong ang teknik na gray rock. Kapag sinabi mong hindi at nagsimula na ang narsisista sa kanyang matinding emosyonal na pag-aalsa, kailangan mo lang maging kasing boring ng isang batong kulay, abo na nakahandusay sa tabi ng daan. Huwag kang magre-react ng emosyonal. Huwag mong ipagtanggol ang sarili mo. Sumagot ka lang ng paulit-ulit, maikli, at walang ganang tono. Halimbawa, naiintindihan ko na bigo ka. Sayang at ganyan ang tingin mo. Ang sagot ko pa rin ay hindi. Huwag mo silang bigyan ng emosyonal na sustansya. Ang kailangan ng narsisista ay ang iyong takot o ang iyong galit. Kapag binigyan mo lang sila ng inip at katatagan, sa paglipas ng panahon, mawawalan sila ng gana. Bakit pa sisipain ang isang makina na hindi man lang natitinag? Hahanap sila ng mas madaling biktima, isa pang pinagkukunan ng supply
na magbibigay sa kanila ng mabilis na reaksyon. Ang salitang hindi, no, ang pinakamahusay na paraan para malaman kung may pagka-narcissist ang isang tao sa umpisa pa lang ng inyong pagkakakilala. Kung nagsisimula pa lang kayong mag-usap at gusto mong malaman kung toxic ba siya, subukan mo siyang tanggihan sa isang maliit na bagay. Sabihin mong hindi ka pwedeng makipagkita ngayong gabi o kaya na hindi mo gusto ang restaurant na napili niya. Pagkatapos, tignan mong mabuti ang magiging reaksyon niya. Ang isang taong normal o emotionally healthy ay sasabihin, "Okay lang, walang problema, next time na lang." Pero ang isang narcissist, kahit pa nasa yugto pa kayo ng honeymoon phase o pulot gata, ay magpapakita ng maliit ngunit halatang reaksyon. Isang bakas ng pagkadismaya sa mukha, isang sarkastikong komento o mapilitang subukang baguhin ang isip mo. Iyan ay isang red flag na singlaki ng building. Kung hindi niya rerespetuhin ang maliit mong hindi ngayon, hinding-hindi niya rerespetuhin ang malaki mong hindi sa bandang huli. Kailangang maintindihan mo kapag sinasabi mo ang hindi sa isang narcissist. Ang totoo niyan, sinasabi mo ang o sa sarili mo. Sa tuwing nagtatakda ka ng limitasyon, binabawi mo ang parte ng sarili mong teritoryo, ng kaluluwa mo. Naaalala mo kung sino ka talaga. Nagsisimula kang respetuhin ang sarili mo. At nakakagulat man, ito ang tanging paraan para seryosohin ka ng isang narcissist. Minamaliit nila ang mga taong kaya nilang kontrolin at lihim silang natatakot sa mga taong hindi nila kayang sirain. Ang matatag mong hindi ay hindi magpapainit o magpapadama ng pagmamahal sa relasyon ninyo sa narcissist. Imposible iyon. Pero gagawin nitong ligtas ang sitwasyon para sa iyo. Gagawin ka nitong isang kuta, hindi na biktima, isang muog na hindi nila kayang salakayin. Ngunit, mag-ingat ka. May mga klaseng narcissist na kailangan mo talagang takasan agad. Kung ang pagtanggi mo ay nagdudulot na ng pisikal na pananakot, panghaharas, o sitwasyong naglalagay sa buhay mo sa peligro, walang kahit anong negotiation techniques ang makakatulong diyan. Dito, ang hindi mo ay dapat nang maging paalam. Total, no contact. I-block sila sa lahat. Maglaho ka sa radar nila. Minsan, ang tanging hindi na naiintindihan ng ganyang tao ay ang tuluyan mong pagkawala sa buhay nila. Huwag mong subukang baguhin sila sa pamamagitan ng pagtanggi. Ang trabaho mo ay iligtas ang sarili, hindi pagalingin ang sakit nila. Ang boundaries ay hindi ginawa para baguhin ang iba, kundi para protektahan ang sarili mo. At sa huli, ang pinakamahalaga, ang isang narcissist, hinding-hindi niya ipapatawad ang kalayaan mo. Hinding-hindi niya malilimutan ang pagtanggi mo at sa bawat pagkakataon, sisikapin niyang makaganti. Pero hindi ka dapat matakot dito. Ang hindi nila pagpapatawad ay tanda ng katatagan ng iyong kalayaan. Kung galit sa iyo ang narcissist, ibig sabihin, tama ang lahat ng ginagawa mo. Ibig sabihin, wala na sila sa kontrol mo. Hayaan mo silang magalit. Hayaan mo silang magbalak. Ang lakas mo ay nasa katotohanang hindi mo na kailangan ang pag-aproba nila. Ang salitang hindi ang pumutol sa pusod kung saan nila sinisipsip ang buhay mo. Panghawakan mo ang salitang iyan. Sanayin mo itong sabihin sa harap ng salamin. Sambitin mo ito ng malakas. Ito ang iyong espada at ang iyong kalasag. Malayo na ang narating natin sa pag-aaral kung paano gumagana ang pagtanggi o pag-ayaw. Ngayon, alam niyo na ang salitang hindi para sa isang narcissist ay hindi lang basta salita. Isa itong direktang atake
sa pinakamasakit nilang bahagi, ang kanilang malaki, pero kasing walang laman na ego. Nalaman nyo rin kung bakit sila nagre-react ng matindi sa pamamagitan ng galit, pananamantala, manipulations, at di pagpansin, silent treatment. Pero ang pinakamahalaga, naiintindihan nyo na ngayon, ang tindi ng reaksyon nila ay hindi ninyo kasalanan. Ito ay sintomas ng sarili nilang problema. Sa paggamit ng salitang hindi bilang sandata, hihinto ka sa pagiging isang madaling resource at magiging isang tao ka na dapat igalang at respetuhin. Oo, aaminin ko, hindi ito magiging madali, magkakagulo. Pero ang kapayapaan at pagpapahalaga sa sarili na makukuha mo pagkatapos ng lahat, sulit na sulit yun. Salamat sa pagtapos ninyo ng video na ito. Umaasa ako na bibigyan kayo nito ng lakas na maitayo na ang limitasyon o boundary na matagal nyo nang gustong ilagay. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang video na ito, mag-subscribe na kayo sa channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating pag-uusapan. Pindutin nyo na rin ang like button. Makakatulong ito para makita rin ng ibang tao ang mahalagang impormasyong ito. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang pinaka nakakabaliw na reaksyon sa pagtanggi ninyo na naranasan mo mula sa isang narcissist? Isulat ang inyong kwento sa comment section at pag-usapan natin yan hanggang sa susunod na video.